So, pag-usapan naman natin tong problem na to. So, bali tong problem pala na ito, galing siya sa review center ko. At lumabas din siya no November 2023 Civil Engineering Board Exam. Okay, so sa problem na to, identify muna natin kung ano ba yung topic na involved, okay? So, makita natin na itong force na to, meron siyang eccentricity. So, bali, eccentric force siya, no? So, ano ba yung moment kaya na involved? So, bali kapag eccentric load kasi, magkakaroon yan ng moment. So, ano ba yung moment na involved dito? Is it torsional or bending? Okay, so, mas magandang i-compare muna natin yung dalawang moment na yun. So, dito, no? So, identify muna natin kung ano ba yung comparison. So, bali kapag sinabi natin torsion, mas madaling maintindihan siya sa word na twisting. Okay? So, bali yung material is nag-twist siya. Okay? May twisting na nangyayari. However, sa bending naman, bending moment, so from the word itself, bending, nagbe-bend yung material. Okay, so, paano na ba natin malalaman na may bending na nangyayari? So, bali, meron kang tension, okay? Merong tension fiber at meron ding compression fiber. So, sa figure na dalawa na to, ano kaya yung torsion, no? At ano din kaya yung bending? Okay, so sa ating figure 1, ito, no? Bale. So, bale, ito yung force mo, yung kamay na humihila sa material na to, no? So, ano kaya mangyayari dito sa material na ito? Magkakaroon kaya siya ng bending or torsion. So, kapag hinila mo to, okay, of course, magti-twist to, no? Magti-twist. Magti-twist siya. Gaganyan. So, torsion to. Okay, torsion. However, sa figure 2 naman natin, okay, so, kakasabi ko lang na kapag bending, magkakaroon yan ng tension fiber at okay, meron ding compression fiber. Okay, so bali sa figure na to, of course, ito na yung bending natin, no? So, bending ang moment na mangyayari dito. Kasi meron kang tension and then meron ding compression. And ito yung load, okay? Dahil sa load na to, bali itong material na ito, magbe-bend siya, kaya meron siyang yun, so meron siyang tension side and of course, the compression side. So, balik tayo sa figure na ito. So, kapag ano kaya mangyayari, no, sa bolts na ito, no, dahil sa eccentric force natin. So, of course, na-imagine nyo naman siguro na ang cause ng eccentric force na ito is magti-twist yung mga bolt natin. Magti-twist yung mga yan. Pag-usapan natin, okay, yung magiging formula, no, para sa problem natin. So, sa mga problems kasi, okay, so tatlo, at tinatanong dito yung direct load, okay, yung force sa heavily loaded rivet, and of course, force sa lightly loaded rivet. So, force yung usapan, naka-kilonewton siya. So, kapag kasi torsion, no, meron tayong formula. So, ito yung pinaka-general formula natin. Actually, shear force, shear stress to, no? Shear stress tong formula na ito. So, bali, meron tayong unit na naka-pascal siya, megapascal. So, pero sa problem natin, force yung tinatanong. So, dapat naka-kilonewton. So, ang gawin natin, gawin natin Newton, okay? Kilonewton or force yung formula. Okay, so mag-derive tayo, no? So ito pala, no? Ito yung formula para mahanap yung force due to torsion. Pero paano ba na-derive yan? So i-simplify natin tong J. So bali itong J, tawag dito polar moment of inertia. Kali yung polar moment of inertia natin, meron tayong formula na summation lang siya ng moment of inertia about the x-axis and also moment of inertia about y-axis. So, bali itong moment of inertia about the x-axis natin, gagamitan natin siya ng transfer theorem, ano?
and also yung moment of inertia about y-axis natin. Bali ginagamit to, no, kapag yung bolts natin hindi siya nasa center of gravity. Kasi ito kalat-kalat eh. Kalat-kalat siya. So, ito yung gagamitin natin. Ayan, so, kamali ako dito. Y to Y. Ayan. At, yan. So, bali, kapag usapang bolts, ang ginagawa natin dito, bali, nilalagdag na natin kasi sobrang liit na nito eh. So, nilalagdag natin yan. Kaya kapag sinubstitute natin, bali ito, okay, magiging ito siya. Okay? At, alam naman natin na formula ng shear stress is just yung force over the area, no? Force over area. So, bali, simplify natin itong polar moment of inertia, ilabas natin si A. Okay, so, para maging force siya, ayun. So, bali, ang magiging para maging force, okay. So, para maging force, yan lang naman ay, ayun, shear stress times yung ating area. Ayan, so ito siya. So, bali, kapag ginawa natin to, ang magiging result niya is yung force na mismo or naka-newton or kilonewton magiging sagot. So, yun. So, pakitandaan na lang din itong formula na ito. Kasi magagamit natin siya sa problem 2 sa problem 3. So, yan. So, proceed na tayo sa pag-solve ng mga problems. Okay, so proceed tayo sa number 1. So, ayan. So, bago pala tayo mag-proceed sa problem na ito, gawin natin, ilagay natin, no, itong eccentric load sa ating center of gravity. Kasi ganun yung ginagawa natin, no, kapag may eccentric load tayo. Linalagay natin siya sa gitna. So, bali kapag linagay mo tong load na to sa gitna, okay, ito yun, itong 40, itong force natin. Of course, magkakaroon siya ng torsion. Okay, so bali ito yun. Okay, so, yun. So, paano ba yung number 1 natin? So, due to direct load. So, ang tinatanong dito is yung, ano ba yung force na i-carry ng bawat load. So, bali, kapag usapang direct load, hindi mo na natin kinoconsider yung due to torsion. Okay, due to load muna. So, parang isipin nyo lang na parang nasa center of gravity na siya mismo. Bali, itong torsion na ito, bali, i-disregard nyo muna siya kapag usapang direct load. So, bali, ito muna yung consider natin yung 40 kilonewtons. Okay, so, bali, ano ba yung load na may experience ng bawat bolt? So, i-divide lang natin siya sa kung ilan yung bolts na nasa problem. So, sa problem na to, okay, 4. Okay, 4 yung bolts natin. Kaya yung force na ma-experience ng ating gasket plate due to direct load is 10 kilonewton. So, yung answer natin is C. Okay, C. So, number 2 naman. Which of the following most nearly gives the force in kilonewton on the heavily loaded rivet? Okay, so, itong number 2 sa 3, bali, combination na siya, no? Due to direct load and due to torsional. Okay? So, bali, itong nakikita nyo na blue na arrow, yan yung due to direct load. Yan yung mag-o-oppose sa ating force na 40 kilonewtons. Ngayon, meron ding mag-o-oppose sa torsional natin, torsional moment, ano? Ito yung nakikita nyo. So, bali, ito yung due to torsion natin, ano? So, bali, itong counterclockwise na ikot, nakikita nyo yan. So, bali, ito, no? So, bali, gaganyan yan. Magkakaroon naman ng counterclockwise na ikot itong mga bolts natin. Yan yung parang kakabig ba or mag-o-oppose sa torsional natin.
Kaya ganyan yung direction. So, bali kapag kinombine natin siyang, ito yung due to direct load, itong unang figure natin, ito due to direct load, at itong pangalawa naman is due to torsional load. So, bali, ito yung magiging tsura, no? At sa number 2 at 3, resultant force actually yung tinatanong. Due to yung direct load and due to torsional load. So, tingnan nyo ng maigi, no? Kung saan kaya yung heavily loaded rivet. Ito kayang bolt na ito, or ito, or ito, or ito. Saan kaya sa apat na yan? So, kapag heavily loaded rivet, ang magiging sagot dapat dyan is yung pinakamalaki. Ano? So, mag-assume tayo na yung mga forces na papunta sa right, positive siya. At yung forces na papunta sa taas, positive. Okay? So, understood naman na lahat ng mga bolts natin ay yung force na papunta sa isang direction lang yung pinupuntahan nila, ano? Kaya, consider natin yan na okay, positive silang lahat. Okay, ang magkakatalo lang is yung pataas ba o pababa yung itong torsional natin. Para malaman natin kung ano ba yung bolt na magproduce ng malaking value para sa heavily loaded rivet. Okay. So, ano kaya, no? Is it bolt 1, bolt 2, bolt 3, bolt 4? Okay, so sa problem na ito, okay, yung heavily loaded rivet natin is nasa bolt 4. So, ito siya, bolt 4 yung heavily loaded rivet natin. So, bali, itong rivet na ito yung magproduce ng highest force. Okay. Kasi kanto eh. Pataas siya, so, positive yan, then pa-right, positive. Pero, ano kayang kinaibahan niya, no, sa bolt 3? Kasi parehas naman sila ng direction, eh. Ang kinaibahan lang yung distansya, no, mula sa center of gravity natin. So, bali, tandaan nyo lang na yung bolts na pinakamalayo sa center of gravity, yun yung magproduce ng ating may malaking load. Okay, may malaking load yung makakompute natin dyan. However, kapag malapit naman na, yun naman na yung lightly loaded rivet. Okay. So, bali itong dalawang ito, hindi siya kasali sa ating computation. So, bali ito lang, itong dalawang ito. And this is considered as the heavily loaded rivet. Heavily loaded yan. Ayan, heavily. And ito naman yung ating, ayan, lightly. So, proceed tayo. Ayan, so, due to torsion. So, na-compute natin yung direct load. Okay, proceed tayo sa due to torsion. So, bali, ito yung na-derive natin na formula kanina, ano? So, yan. So, i-compute natin yung mga values sa formula na ito. So, bali, yung torsion, force times yung eccentricity lang naman to. Or yung moment arm din, pwede natin tawagin na moment arm. So, yun, 40 times yung moment arm na 100. So, ginawa ko na lang siyang kilonewton. Okay, may mali guys, sorry. So, bali yung torsion natin, ay ginawa ko na lang siyang kilonewton millimeter. Okay. And then, yung R natin, okay, yung R, ito yung distansya nung rivet na may interest tayo mula sa center of gravity. So, sa number 2, heavily loaded rivet. So, sinabi ko kanina, yung heavily loaded rivet is na bolt 4. Bali, ito siya. So, ano ba yung distansya na ito mula sa center of gravity? So,
bali 80, ayan, so 80 plus kalahati ng 80. Ay, 80 plus 40, 120. Then yun. Then bali yung x squared natin plus y squared, ito yung distansya ng mga bolts. Okay? Distansya ng bolts mula sa center of gravity. So, bali, itong 40, so ilan ba yung bolts na mayroon tayong distansya na 40? So, bali, dalawa, no? Ito siya, dalawa. Kaya, yung dalawa yung nakikita nyo dito. Then, 120 naman, dalawa din yung may distansya na 120. Ayan. So, ang magisagot natin is 15. Pero kita nyo, no, sa number 2, meron na agad 15 na sagot. So, ganyan gumawa ng choices actually si Ma'am Praxie. Kaya dapat nag-iingat sa mag-solve natin. Pero hindi pa dyan yung final answer, no? Kaya dapat sure na sure ka sa sasagot mo kasi grabe maggawa ng choices sa PSAT. Okay. Bale, yung sagot natin, resultant lang siya ng ating direct load saka due to torsion. So, bali, ayan. So, ang resultant natin is yung 18 kN. So, ito yung sagot, no? Letter C. Letter C. So, sa number 3 naman, okay, so, ang mapapalitan lang dito is yung ating R. So, sa number 2, okay, 120 siya. Ito naman, okay, so, volt 3, no, yung kinoconsider natin na lightly loaded reason. So, ano ba yung distansya nun mula sa ating center of gravity? So, bali, so, 80, divide na 2, okay, so 40. And then, yung ating polar moment of inertia, hindi siya mapapalitan. Ito na siya mismo. Ito yung mapapalitan, no? Then, resultant na naman. Ang resultant natin, 11 kN, no? So, yun yung sagot natin. So, sa number 3, okay, letter D. So, ganyan lang, no? Sana may natutunan kayo sa video na ito. And thank you.